Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na denied ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Gaya ng pagtanggi nito sa sinabi noon ng Department of Justice Secretary Boying Rimulya na mayroon siyang maraming passport. Anya, ang kanyang pagpunta sa Germany ay una nang nakaplano kasama ang blogger na si Maharlika matapos silang maimbitahan ng Filipino community. Kasunod nito ng pahayag na may natanggap umanong impormasyon si Justice Secretary Rimulya na denied o hindi pinagbigyan ng aplikasyon ni Attorney Roque para sa asylum sa the Netherlands. So ayan mga pre, no, malinaw po dito na itong asylum ni Harry Roque sa the Netherlands ay hindi po pinagbigyan. So ang ginawa ni Harry Roque, umalis na lang. Okay? Kasi baka dyan pa siya, kumbaga, huntingin, damputin. Diba? Oo, baka dyan pa siya tugisin. Kaya ang ginawa niya, lipat na naman silang Germany. Doon naman mag-a-apply ng asylum. Kasi critical na siya dyan sa feeling ng tatay niyang inutil. Sino ba yun? Walang iba kundi yung nabubulok ngayon sa dahig. Yung nakulong ngayon, yung pinakamayabang yung tatay. Huwag mapipikon mga DDS. Totoo naman di ba? Totoo yun, relax lang kayo. Huwag namang tatanga-tanga, di ba? Baka kung si Harry Roque po hindi aalis diyan sa the Netherlands, baka isang araw mabalitaan na lang natin, Harry Roque, nahuli na. Harry Roque, dinampot na. Baka ganun yung mangyari. Kaya ginawa niya, dahil hindi po siya na-aproban diyan sa the Netherlands, Germany naman, doon naman mag-a-apply ng asylum. Alam nyo, itong si Harry Roque, sinungaling po ito. Huwag po kayo magpapaniwala dyan. Diba? Oo, kung papansin niyo mamaya sa may babasahin tayo, ang ginawa pang sinungaling ay si Rimulya pa. Oo, pero yun po, no, papakita ko naman sa inyo mamaya yung post niya sa kanyang Facebook page. Okay? So, anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, ayan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan syempre, pasalamatan natin yung mga, mga bagong subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. So, ayan na nga mga pre, no? May Facebook tayo, may TikTok po tayo. Ayan huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, ito na nga mga pre, at panoorin po natin yung balitang ito, no? Unahin po muna natin itong kay Sara Duterte. VP Sara may 16 abogado sa impeachment kasama ang mga veterano ng malalaking kaso. Ito po, no? Unahin po muna natin ito. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Panoorin po natin. Show of force, ilang mga bigating abogado ang dedepensa para kay VP Sara sa kanyang impeachment trial at hindi sila bago sa mga high-profile na kaso. Imagine 16 na abogado. So, ibig sabihin po, ganun po talaga kabado ngayon si Sara Duterte. Kabado na po siya. Di na po siya mapakali. Kumbaga, pinagpapawisan na siya ng malamig ngayon. Diba? Panoorin natin. Years ago sa Kuratong Baleleng case, akala ko ba kampante siya? Pero bakit parang tagilid? Takot. Kasi kung hindi ka takot, kahit 3, 5 abogado lang, pwede na Pero bakit 16? nagtanggol nila ang isang pulis na ngayon makakalaban naman nila sa prosekusyon. Ang iba namang personalidad sa kaso magiging senator judge sa susunod na kongreso. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Magkahalong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena.
Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating chief of staff niya sa DepEd at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-appear kami pero may mga kondisyon ito ha. Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Mag-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Hindi mo naharap sa media. Siyempre, normal yun sa mga lawyer kasi baka mamaya madulas yung bunganga nila, may masabi sila sa media, di ba? Siyempre, may mga plano yan, naghahanda yung mga yan eh. Sabi nga ni Bukoy, yung si Sara Duterte ngayon, in a good hands siya, no? Nasa magandang ano siya. Kumbaga yung mga lawyer niya talaga ay magagaling at ang dami pa, no? So, bakit kaya nagkakaganito? Bakit ang dami, no? Para sa akin, kung titingnan natin yan mga pre, si Sara Duterte po ay kabado na po ngayon. Hindi ko lang po alam ano kung ito ay nakakatulog pa ba ito. Okay? Pero ang alam ko, kahit patawa-tawa lang po yan sa harapan ng camera, oo, deep inside, takot na yan. Oo, umiiyak na yan. Diba? Sasabihin niya, paano kaya pag na-convict ako nito? Kasi yan, pag natanggal yan sa pagka-vice president, maniwala po kayo sa akin o hindi. Yung kaso niyan, sunod-sunod. Diba? Sunod-sunod yan. Siyempre, bakit sunod-sunod? Mawawala na po siya ng immunity, diba? Ngayon, mayabang pa kasi nasa posisyon pa siya. Diba? Oo, smile lang. Sabi nga ng, nasa Bible nga natin yan eh. Kung tumatawa ka ngayon, bukas iiyak ka. Ha? Sige lang, tawa ka lang ngayon. Tawa-tawa ka lang. May hangganan yung lahat. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. First time itong nasa higit 10 ang counsel ng isang akusado pagdating sa impeachment. Nasa siyam lang kasi ang kay dating Chief Justice Renato Corona, habang hindi rin aakyat sa 10 ang defense panel ni dating Pangulong Joseph Estrada. Walang procedural restriction sa kung ilan bang dapat na defense lawyers sa impeachment court. Ang mas interesting, bakit 16? Di mo pa ginawang 100. Nahiya ka pa. ang mga nagkaharap noon maghaharap ulit ngayon pero sa impeachment. Taong 1995, 30 years ago, nagkasangga ang ilang familiar faces sa kasong Kuratong Baleleng. Magkasangga noon sina Kiko Pangilinan, Chel Jokno at Theodore Te sa prosecution, habang dinedepensahan ng Fortun Narvasa Salazar at Lolong Lazaro ang PNP officials na kinabilangan ni Romeo Acop at Ping Lacson. Fast forward to 2025, prosecutor na si Acop, magiging senator judges sina Lacson at Pangilinan, at prosecution pa rin si Jokno, pero sa impeachment na. At ang Fortun Narvasa at Lazaro nasa depensa pa rin. Si Sig Fortun. Magaling to mga lawyer na to mga pre, magagaling sila. Kaya nga, pero kahit ganun pa man, no? Huwag ka pa rin pakampante, Sara. Sabi ko nga sa inyo, yung katotohanan po talaga yung mananaig dyan. Sobra na yung kayabangan mo, sobra na yung pagpapahirap mo sa Pilipinas. Hindi ka na nagtatrabaho at hindi ka na nakakatuwa. Tandaan mo yan, Sara. Ha? Ang lahat may hangganan. Wag, sobrang yabang. Sobrang yabang mo eh. Pili mo presidente ka. Well, magagaling silang lawyer, totoo yan. Pero, nako, hindi lahat, no, ng panahon ay pabor sa'yo. Brother-in-law rin ng mga Rimulya.
Patunay na sa paglipas ng panahon, ang mga dating naghaharap sa hukuman muling nagkakasalubong sa mga maiinit na laban ng politika at batas sa Pinas. Para sa agenda. So ayan lang mga pre, no? Hindi pa, para sa akin lang naman, nagulat ako, 16. Hindi mo pa ginawang 50. Lawyer. Di ba? Nahiya ka pa. Sana po ako kung ako po yung tatanungin, ballpoint man, okay ba sa'yo na makonvict itong si Sara Duterte? Para po sa akin, yes. Kasi sobra na po yung kayabangan nito at kailangan ng ma-stop. Ha? Stop na. Tama na yung yabang. Hindi yan nakakatulong sa ating bansa. Okay? Yung kayabangan, hindi yan nakakain ng mga Pilipino. Si Pangulong Bongbong Marcos, puro trabaho yung ginagawa. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro paghila sa gobyerno. Travel doon, travel dito. Sana all na lang talaga. Diba? Mapasana all ka na lang. Kaya, yun. Kung ako yung tatanungin, dapat lang talaga na ma-convict itong si Sara Duterte. Anyway, eto na mga pre, no? At bigyan na po natin ito ng reaksyon. Etong patungkol naman po ito kay Harry Roque. Panoorin po natin. Itinanggi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na denied ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Itinanggi. Sino pang maniniwala sa'yo? Tinanggi mo eh. Karapat dapat ka bang paniwalaan? Ikaw yung leader ng mga sindikatong animal ka? Ha? Animal kang bayot ka? Itatanggi mo. Bakit mo itatanggi? Sino pang maniniwala sa'yo? Yung mga tanga na lang. Kung talagang hindi denied yung asylum mo dyan sa the Netherlands, bakit pupunta kayong Germany? Ayun yung tanong. Diba? Anong gagawin nyo sa Germany? Magdadahilan lang kayo? Hindi, may Filipino community doon. Invited lang kami. O kaya kailangan namin pumunta. Wag nga kami. Oo. Tagal nyo nang pinagluloko yung mga Pilipino. Mga tanga na lang po, no? Yung maniniwala dito sa kutong lupa na to. Gaya ng pagtanggi nito sa sinabi noon, Department of Justice Secretary Boying Rimulya na mayroon siyang maraming passport. Anya, meron siyang maraming passport, okay? Sige, tingnan natin. ang kanyang pagpunta sa Germany ay una nang nakaplano kasama ang blogger na si Maharlika matapos silang maimbitahan ng Filipino community. Kasunod dito ng pahayag na may natanggap umanong impormasyon si Justice Secretary Rimulya na denied o hindi pinagbigyan ng aplikasyon. Hindi naman basta-basta mag-ano yan si Rimulya, magsasalita kung hindi totoo. Diba? Alam nga naman sirain niya yung pangalan niya. At yun yung ayaw ng Pangulo, yung fake news ka. Ni Attorney Roque para sa asylum sa the Netherlands. Ayon kay Secretary Rimulya, sa Germany umano ngayon, nag-a-apply ng asylum ang dating palace official. Hihintayin muna ng DOJ na maging penal ang application for asylum ni Roque. Posibleng mahaharap din naman sa extradition ang dating opisyal, lalo na at may motion na sa korte ang DOJ upang kansilahin ang kanyang pasaporte. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na pagbibigay dito kung sa pakasaka. Ayun kayo natin. Basta tanong yan, pwede naman file na extradition nga pagdating na panahon. Baka hindi na kailangan kasi kakasin naman ang passport na. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. Nako, susunduin ka na ng Interpol, Harry Roque. Pag na-cancel yung passport mo, yung Interpol nakaabang. Harry Roque, magdasal ka na lang na hayop ka. Sana hindi ka makuha. Kasi alam ko baboy ka. So ang gagawin sa'yo, ikukulong ka. Baboy ka eh. Diba? So ang mangyayari pag nakulong ka, papalamunin ka na naman ng gobyerno. Ano bang papakain dito, Fids? Ito to. Panoorin po natin itong video ito, no? Patungkol naman po ito kay Harry Roque, no? Abay, napikon po ito kay Rimulya. Ayan. So, basahin po muna natin, Uy, naku po. Okay.
Ayan, basahin po natin. Sabi ni Harry Roque, post niya po ito, sabi niya dito. Strike 2 na sa pagpakalat ng peking impormasyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ang buwelta ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ang pahayag ni Remulla na mayroon siyang impormasyon na ibasura na ang The Hague, Netherlands ang asylum request ni Roque. Una na ring pinabulaanan ni Roque ang pahayag ni Remulla na mayroon umano siyang hawak na multiple passports. Ito na, Facebook ni Harry Roque. Pero yung nagsusulat, siya rin naman to. Diba? Tingnan nyo, ito ang buwelta ni dating presidential Harry Roque. Pwede mo naman sabihin, ito yung buwelta ko. Alam naman namin ikaw yung nagsusulat niyan eh. Diba? Palagi kang nakalive sa Facebook page mo. Ikaw yung gumagamit niyan. Tapos ngayon, pagmumukain mo kaming tanga dito na parang iba yung, kumbaga, naglagay ng caption. Diba? So, ito po, no, panoorin natin yung video. Ito. Tala, tinawag naman na fake news ni Attorney Harry Roque ang pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla sa umano'y pagbasura ng kanyang asylum request sa the Netherlands. Balita. Agad! Binasura! Binasura yung asylum ni Harry Roque. Asylum request. Ang ginawa ng hayop na baklan chupador na to, puntang area ni Taylor Swift. Germany, sana all. Diba? Mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Steve. Yes, Tony, strike 2 na sa pagpapakalat ng fake news si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ang buwelta ni dating presidential spokesperson. Ngayon, ganito ang payo ko sa iyo, Harry Roque. Kung fake news talaga si Remulla, umuwi ka ng Pinas, magsampa ka ng reklamo laban sa kanya. Pero hindi mo magawa. Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung fake news. Ikaw yung sinungaling. Kung talagang may kapalpakan si Remulla, umuwi ka ng Pilipinas. Inang-ina mo ka? Uwi ka. Diba? Kasuhan mo si Remulla. Pero bakit hindi mo magawa? Dahil, totoo naman talaga yung sinasabi ni Remulla. Ito'y para sa akin, opinion ko lang to ha. Kasi hindi ka nagpakita ng katapangan mo para umuwi ng Pilipinas eh. Bayot kang animal ka. Tapos na naging pahayag ni Remulla na mayroon siyang impormasyon na ibinasura na ng The Hague, Netherlands ang asylum request ni Roque. Una na rin pinabulaanan ni Roque ang pahayag ni Remulla na meron umano siyang hawak na multiple passports. Nilinaw ni Roque na planado ang kanyang biyahe sa Germany at ito ay isang imbitasyon ng Filipino community. Yan na yung palusot niya. Para hindi mapahiya at hindi mabisto yung mga plano nila. Yan po ay palusot na lang yan ha. Sabi ko nga, tanga na lang maniniwala dyan eh. Para pangunahan ang panunumpa ng mga miyembro ng hakbang maisog Germany at nakabalik na rin umano siya sa... May pautog Germany pala? May mga Pilipino palang pautog doon? Pa-eutrally? Meron bang pa-eutrally doon? Kung wala, pautog meron. Walang hiya kang bayot ka. Ha? Tuloy. The Netherlands. Gigilit ni Roque. Nagkalat pala yung mga tanga sa, Germany. May mga tanga din pala doon. Kalain mo. Yung pupuntahan ni Harry Roque, yung kapwa niya tanga. Walang jowa naman, Na hindi na kailangan ng bilyon-bilyong pisong confidential at intelligence funds ng Administrasyong Marcos para malaman ang kanyang kinaroroonan dahil makikita na niya ito sa kanyang social media. At yan, ang balitang kumperbado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN. So, yun lang yung video, Talagang nagyayabang si Harry Roque, Kita naman daw kung nasan siya, so hindi na daw kailangan gumastos pa ng gobyerno. Tanga talaga. Diba? Gobyerno pa yung talagang tinuturuan mo. Tinuturuan ng isang sinungaling. Alam mo, Harry Roque, tandaan mo may hangganan yung lahat. Maawa ka sa sarili mo. Si Tebes nga, Grabe na yung pagtatagbo niya, pero nahuhuli pa rin. Si Bantag, may lead na yung Philippine National Police kung saan nagtatago. Ikaw, nagyayabang ka pa rin. Ano bang magagawa mo? Diba? Bayot ka naman na sinungaling. Wala kang magagawa. So anyway, yun lang yung ating video Baka malaman natin sa mga susunod na mga araw, buwan. Harry Roque, dinampot na ng Interpol. Yari na. Dinampot ng Interpol si Harry Roque.
At mababalitaan po natin yan. Naniniwala po ako dyan. Positibo possible point man na mangyayari at mangyayari yan. Dinampot na si Harry Roque ng Interpol. Yun po yung nasa thumbnail natin ha. Pero soon pa po yan mangyayari. Ha? Soon pa po. Hindi pa po nangyari. Mangyayari pa lang po yan. Ayan ha. Oh. So ayan, maraming salamat mga pre sa pagsama sa ating video ngayon. Kung umabot ka dito sa dulong ito, ay pwede ka nang matulog. Kasi pagod ka na. Ha? Okay? Ayan maraming salamat po sa inyo ayan bago po tayo magtapos, meron po tayong dyan may TikTok po tayo, may Facebook page po tayo. Ayan huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Siyempre sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel dyan, ayan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ayan para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay, sa ating YouTube channel. Ayan. Siyempre, pasalamatan ko lang yung mga bago nating subscribers dyan at yung mga nag-share ng video natin. Yun, maraming salamat po sa inyo Oo, salamat po sa inyo. So ayan, kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video.